Maaga nga akong humiga para nasabi ko ay maaga din ako makagising. Pero ang nangyari nga itong at paikot-ikot lang ako dito sa higaan ko, hindi naman ako nakatulog. Inabot na nga lang ako ng alas 3 ng madaling araw ay hindi pa rin talaga ako nakatulog. Kaya naman, kesa pilitin ko yung sarili ko na magtulog-tulugan, itong at bumangon na lang ulit ako sa higaan. At pagbangon ko nga, pumunta nga agad ako dito sa kusina para maghugas na lang ng mga plato. Dapat talaga ay hugasan ko to pagising ko na nga lang ng umaga. Pero dahil hindi nga ako makatulog, itong at hinugasan ko na. O diba, alas 3 ng madaling araw naghuhugas ng plato. Naka-fast forward nga lang yan, pero dahan-dahan lang talaga yung kilos ko dyan kasi baka magising si Athena. Minsan kasi talaga ugali ko na yung pinagkainan namin sa gabi ay kinabukasan ko na lang ng umaga hugasan. Pero minsan naman, hinuhugasan ko din agad. Pero mas madalas lang talaga yung umaga ko na hinuhugasan. Pagkatapos ko nga maghugas, ito nga't magsasaing na lang din ako. Total naman hindi pa rin ako makakatulog. Dapat nga ay 3 gatang yung sasaingin ko. Kaya lang naalala ko, hindi pala kakasya dito sa lutuan ko yung 3 gatang. Kaya binawasan ko ng kalahati. Etong sinaing ko naman na to ay hanggang tanghalian na ni Athena at ni Daddy. Nung natapos naman na ako magsaing, sunod ko namang gagawin ay magluluto na nga lang din ako ng almusal hanggang tanghalian namin. Bali, meron nga ako ditong corned beef na equal. Alam niyo, paborito to ni Daddy mga mamis, tsaka parang nasa 47 lang to. Mas ibang-iba yung lasa niya kumpara sa mga corned beef na nasa lata. Hindi nga pwede sa akin to, pero tinikman ko siya dahil nagkataka ko kung bakit paborito ni Daddy to kumpara sa mga nasa lata. In fairness naman, mas maganda nga yung texture niya pag naluto siya kumpara sa mga nasalat at bukod doon hindi siya maalat. Bali, ang una ko nga ginawa ay pinirito ko muna itong mga patatas na nahiwa-hiwa ko. Bali, hiniwa-hiwa ko yan nung habang nagsasaing ako kanina. At pagkatapos, sunod ko namang ginawa habang pinapalambot ko yung patatas ay hinati ko itong 1 pack ng corned beef. Hindi kasi talaga mahilig si Athena sa mga ganito, mga mamis. Lagi ko naman sinasabi sa inyo, lalo na kapag nag-grocery kami. Kung napapansin nyo, puro sardinas nga lang at saka mga tuna lang yung kinukuha namin. Kaya naman ito, hinati ko na nga lang siya. Kumuha lang ako ng konti para lang magkalasa yung patatas. Nung nakuha na nga ako ng konti, binalikan ko na nga tong mga patatas sa piniprito ko at pagkatapos ginilit ko lang siya sa kawali. At pagkatapos inilagay ko na rin yung bawang at sibuyas. Ginisa-gisa ko nga lang hanggang sa medyo maluto sila at pagkatapos pinagsama-sama ko na rin siya sa mga patatas. Nilagyan ko lang pala ng timpla na asin, paminta at saka konting paprika. At pagkatapos dun ko na rin ulit hinalo-halo. Nagkataka siguro kayo kung bakit tinimplahan ko yung patatas kasi kukuha ako ng konti mga mamis para naman pagising ko ng tanghali ay meron akong ulamin. Pag nailagay ko na kasi yung corned beef dyan ay hindi na ako makakain kaya nagtabi na ako ng para sa akin. Noong nakapagtabi naman na ako ay nilagay ko na nga itong corned beef. Hindi ko naman na to titimplahan kasi nga nagtimpla na ako kanina sa patatas ng asin. Ang isa pa nga sa maganda dito sa corned beef na to mga mamis, hindi naman to sponsored pero nakakatuwa lang kasi talaga na hindi siya gaya nung nasa lata na kapag hindi na mainit, napansin nyo nagsesebo. Ito ay walang sebo at kung napapansin nyo hindi rin siya nagmamantika. Para siyang mamahalin na corned beef mga mamis pero hindi pa naman ako nakatikim ng mamahaling corned beef. Charot-charot ko lang yon. Nagsabay na din pala ako na magprito ng itlog, isa sa almusal ni Athena, isa naman sa tanghalian. Pag hindi naman niya naubos yung patatas na may corned beef, ay sa daddy na lang niya or daddy na lang niya yung kakain. A few moments later. Pagising ko naman ng mga bandang hapon, mga mamis, sinilip ko si Athena sa kwarto niya ay tulog na. Si daddy naman ay nakaalis na. Pagod din kasi yun si Athena mga mamis kasi nga alam ko araw-araw silang nagpa-practice para sa kanilang school presentation. Naligo nga lang ako at pagkatapos ko maligo, syempre hindi pwedeng mawalang skincare. Charot, akala mo naman talaga may skincare. Toner lang naman yan mga miss pero hindi siya gaya ng toner na namamalat. Hindi ko pa pwedeng i-recommend sa inyo yun kasi hindi ko pa naman sure kung effective siya sa akin dahil magdadalawang buwan pa lang naman akong gumagamit niyan. At mukha lang talagang okay yung mukha ko sa camera pero sa personal ay hindi ganyan kakinis at kaganda yung mukha ko. Pagkatapos ko ngang maligo at mag-skincare, syempre hindi ako pwedeng magpahinga. Lumabas nga ako sa gilid para kunin tong mga short na nilabhan ko kahapon. At pagkatapos nga sakto naman kanina talaga nung pagkatas ko maligo si Athena ay nagising na. Siya naman ngayon nasa CR kasi pinaligo ko siya. Paggabi talaga ay pinapaligo ko si Athena kasi alam niyo naman mga mi, sobrang init talaga ngayon. Nung hindi pa nga nagsisimula yung summer, alternate lang talaga kaming maligo ni Athena. Pero ngayon yung summer ay talaga namang araw-araw gabi-gabi na kaming naliligo. At habang naliligo nga si Athena sa CR, sinamantala ko naman na pumasok dito sa kwarto niya para makapaglinis at makapagpalit na ng sapin ng kanyang kama. Alam niyo mga mamis, malilinis ko na lang tong buong kwarto niya pati yung buong bahay namin ay si Athena hindi pa rin tapos maligo. Para siyang daddy niya, sobrang tagal nila parehas maligo at sobrang tagal nila palagi sa CR. So ito nga, nandito naman ako sa kwarto ni Athena na ilabas ko muna yung kama niya at nakapagwalis na ako. Hindi na ako nag-vacuum kasi nung mga nakaraan ay nagba-vacuum ako.
Kung paano nga ako maglinis sa sala ay ganun lang din naman dito sa kwarto ni Athena. Pagkatapos magwalis, mag-spray lang ako ng tubig na may Zonrox pati na rin na merong Downy. At pagkatapos binabasahan ko lang, nung medyo natuyo naman na ito at naglagay na ako ng panibagong sapin dito sa kama ni Athena at nakapagpalit na rin ako ng mga punda niya. Dalawa lang talaga yung palaging ginagamit ni Athena na unan, pero 4 yun nandirito sa kwarto niya. At kahit hindi niya ginagamit yung dalawang unan na to na color pink, ay lagi ko din niya talagang pinapalitan ng punda. Etong dalawang unan naman na yan, sa tuwing may bisita kami, ay yung pinapagamit namin. Lalo na kapag nandito yung mga kaibigan ko at dito sila natutulog, dito ko sila kay Athena pinapatabi. Kasi kami ni Daddy, dun kami sa may sala. Sunod ko namang pinasok itong mga laruan ni Athena. Alam niyo ba mga mami, si Athena mahilig talaga sa mga maliliit na laruan. Gaya na nga lang na itong pato or bibi na to, maliit lang yan tapos sira pa pero pinaalam niya pa yan doon sa kuya ko nung umuwi kami last time kung pwede daw ba niya iuwi. Marami siyang mga laruan na pinagbibigay ko na at okay lang sa kanya. Pero wag lang talaga yung mga maliliit. Pag maliliit, kailangan ko pang ipaalam sa kanya. At hindi pwedeng magkulang yan mga mamis kasi malalaman niya kung merong kulang. Kaya nga gusto niya laging dyan sa tabi niya natutulog itong mga maliliit niyang laruan. At matatawa ka dito kay Athena mga mamis kasi pag may bata dito sa bahay, pinapahiram niya yung ibang laruan niya. Wag lang itong mga sobrang maliliit na parang keychain sa bag, keychain sa cellphone. Kasi natatakot siya na baka masira o di naman kaya mawala. Kaya hanggat maaari papahiram niya yung ibang laruan niya, wag lang tong mga maliliit. Meron nga din siyang isang unan dito. Galing to sa follower namin. In-invite kami nung birthday ng anak niya. At hanggang ngayon ay hindi talaga to pwedeng mawalay kay Athena. Kasi paborito rin niya yung unan na yan. Finally nga ay natapos na akong maglinis dito sa kwarto niya. At napalitan ko na rin yung sapin ng kama niya. So ganyan lang naman kasimple yung kwarto na to. At pag may bisita naman, naglalatag na lang kami ng extension. Kasi meron naman kaming medyo makakapal na sapin dito. After ko naman doon sa kanyang kama, sunod naman dito sa ibabaw ng kanyang Durabox. Kung nakikita nyo nga, medyo makalat at madaming tambak. Hindi si Athena ang may gawa niyan mga mamis kung hindi ako. Pag may mga time kasi talaga na nagmamadali kami, lalo na kapag aalis kami, alam nyo na, pag galang-gala yung nanay ni Athena, talaga naman ako na yung nag-utos kay Athena, hayaan mo na yan dyan mo na lang yung ilagay. Tapos ang ending, ako din yung mapapagod kasi ako din naman yung maglilinis. Habang nagkatanggal nga ako ng mga kalat dito, napansin ko tong mga shell na nasa tubig at nasa plastic. Nakuha niya yan nung field trip niya nung nag-swimming kami sa Subic. Hindi niya talaga pinapatapon niya at hinayaan na lang namin. May mga desisyon kasi si Athena na hinahayaan namin siya at pinapayagan namin siya hanggat alam naman namin na hindi nakakasama sa kanya. Hahayaan ko lang yan dyan hanggang siya mismo ang magdesisyon kung pwede nang itapon o hindi. Sa mga ganyang bagay kasi mga mamis, kahit para sa akin ay kalat lang yan, para naman kay Athena ay napaka-importante niyan. Kaya hinahayaan ko na lang siya at sinusuportahan ko siya sa mga ganyan. Finally nga natapos na ako sa loob ng kwarto niya. Lumabas na nga ako dito sa sala para tiklopin naman isa-isa itong mga galing sa kwarto niya. At sa susunod na araw, ito naman yung lalabahan ko. Buti na nga lang ay nakapaglinis at nalaban ko na yung sapin ko sa sofa bed, kaya konti na lang itong lalabahan ko. Nung natapos naman na ako sa mga gawain ko, ito nga nagpahinga muna ako dito sa sofa, tinanggal ko muna tong towel. Kakakilos ko, nakalimutan ko na may towel pala ako sa ulo. Papatuyuin ko nga lang yung buhok ko at pagkatapos itiklopin ko na yung mga short dito sa may sofa.